Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay ito pong patungkol sa sinasabing pagkakahuli daw po sa kandidato sa pagka-gobernur dyan daw po sa Guimaras na pinsang buo daw po ni First Lady Lisa Marcos at arestado daw po ito sa CIDG entrapment operation. So, nung tumingin-tingin po tayo sa SOCMED, nakita natin itong litrato na ito at mukhang baka nga, 'di ba? Baka nga kamag-anak ni First Lady at baka nga malapit, 'di ba? Kasi pwede naman talagang ang isang First Lady ay mayroon talagang kamag-anak. 'Di ba? Pero 'di ba? Ito po ang mga balita. Panoorin po muna natin. Kasi yung iba, hinusgahan na kagad. Pati si First Lady. Napakarami pong nakita nating mga negative comments. Hinarma daw si First Lady. Yan daw ang napapala sa pang-aapi kay BP Sara. Mga ganun po ang nakikita natin na malayong malayo po sa kung ano dapat ang 'di ba isipin mo dito sa issue na ito. So ito po yung balita, isang balita panoorin mo natin. Ipinareso ng Palasyo ng Malacanang yung isang babae dyan sa Guimaras na nagpapakilalang pinsan ni First Lady Sara Marcos. Ang suspect nag-aalok ng kontrata sa mga government projects, promotions at maging appointments kapalit ng pera. Balik natin ni Mark Gabriel. Inaresto ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang babaeng ito at tatlong iba pa sa ikinasang entrapment operation sa Barangay Sabang sa Sibunag, Guimaras. Nakilala ang sospek na si Maggie Cacho na kasalukuyang kumakandidato sa pagkagobernador sa probinsya at nagpapakilala raw na malapit na kamag-anak ng pamilya Marcos. Gamit ang kanyang umanong impluensya, nag-aalok ang sospek ng kontrata sa mga government projects, promotion at appointment kapalit ng pera. It was reported that she had been doing this for quite a while since the assumption of BBM as president. Nagpakilala na kaagad, nag-flex na kaagad ng kanyang connections at sinasabi na kaya niya mag-influensya nitong mga bagay-bagay na ito. Kaya naman ang mismong tanggapan ng Special Envoy for Transnational Crime ng Malacanang ang nagutos sa CIDG na trabahuhin at arestuhin ang sospek. Ang nininingrap ni Maggie Cacho ay si First Lady. Sinasabi niya yung pinsan niya, which remains to be validated. Pero sabi na ng OSCC, kahit na yan ay totoo pang pinsan, hindi nila ito tolerate ang ganyang mga wrongdoings o mga ganyang mga shenanigans ng kung sino man. Iyon, di ba? Iyon ang pinaka-importante na punto dito eh. Di ba? Kahit na nga kapatid pa yan eh. Di ba? Kahit na nga nanay pa yan, kahit patatay pa yan eh. Di ba? Kung gumagawa ng masama sa pamumuno ni PBBM, gumagawa ng masama sa administrasyon ni PBBM, yan ang katibayan na talagang hindi po pwede ang mga ganyang tao sa administrasyon ni PBBM. Kung maalala po ninyo, sinibak ni PBBM etong si Vic Rodriguez. 'Di ba? Sinibak dahil po na sangkot sa issue ng pag-import ng asukal at sinasabi po na meron din pong appointment for sale na issue dito kay Vic Rodriguez. So ngayon, kung ito man ay pinsang buo o kung ito may pinsang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pinsan sa siko, pinsan sa tuhod, pinsan sa talampakan, ang importante doon, ito po ay hindi kinukonsinte ng ating unang pamilya. Yun po ang pinaka-importante. Kasi, hayan nga mismong ang Malacanang ang nag-utos na hulihin ito. Si Maggie Cacho. Malacanang po mismo ang kusang nag-utos. Dahil
ginagamit ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Diba? Ito na yung pinaka punto. Ang Malacanang ang nagpahuli, ngayon ang dating parang masama pa din si First Lady. Diba? Malacanang na nga nagpahuli. Siguro nabalitaan ni First Lady na ginagamit nitong kanyang kamag-anak. Kung totoong kamag-anak nga, etong tao na ito, para makapangikil. Anong masama doon? Diba? Ang masama, hindi ito pinapahuli. At ang masama, kung ito'y nahuli, si First Lady pa mismo ang nagpalaya. Yun ang masama. Pero, yung mismong ang Malacanang, na tahanan ngayon ng First Family, ang nagpahuli dito sa sinasabing di umano'y kamag-anak ni First Lady. Nasa ng nasa ng utak ninyo? Yung kamag-anak na nga na nasa Malacanang ang nagpahuli. Malacanang ang nagpahuli. Ando na yun yung pinaka word. Malacanang ang nagpahuli. Dahil may ginagawang kalokohan, katarantaduhan. Tapos masama pa rin si First Lady. Kaya ito ay talagang honest to goodness, hinuli natin. Isa sa mga nabiktima ni Cacho, pinangakuan daw nito na ayusin ang kanyang lisensya sa DOTR para sa kanyang Private Motor Vehicle Inspection Center, kapalit ng 800,000 piso. Pero matapos daw na makapagbigay ng 400,000 pesos ang biktima, wala daw dumating na lisensya sa kanya. Nakapana rin ang biktima nito at noong February 11, siya ay isinet nitong suspect natin para magbayad ng balance na 400,000 ulit. So, kinasa natin ng rapid operation and because of that, nangibigay natin ng 400,000, inaresto na natin itong si Maggie Cacho. Giving this information to the media para manawagan din sa ibang nagdima para sa kaso. Kasamang naresto sa operasyon ang 2 taon. Diba? Merong ginawang kalokohan. So, kahit sino ka pa, bawal ka sa administrasyon ni PBBM. Bawal ka dito sa bansang pinamumunuan ni PBBM. Diba? Yun ang pinakapunto lang dito Ito pa po yung isang video ni General Torre. Cacho na nagpapakilala ng very close relative ng First Family. Based on the narrative ng Malacanang mismo that was relayed through the OSCC, Office of the Special Envoy for Transnational Crime, si Ambassador Marcos Natinao. Siya ang nagbigay sa amin ng trabaho, siya ang nagbigay sa amin information at kami ang nagbigay. Because there were reports that the name of the First Family is being used dyan sa area ng Chayas na isang tao na nagpapakilala na kaya niya mag-influensya ang pagpahaan ang proyekto at ang promotion and appointments. Ayun. So, 'di ba? Hindi pa naman kumpirmado na kung talagang ito ba'y kamag-anak, 'di ba? Kasi wala pa namang statement ang ating First Lady. 'Di ba? Kung talagang ito ba'y kamag-anak. Kasi kung sa litrato lang tayo magbabase katulad nito, 'di ba napakarami pong nagpapapicture kay First Lady, marami nagpapapicture kay PBBM. Di ba? Maaaring ito'y apelido Cacho din, ginagamit dahil daw po si First Lady ay merong middle name na Cacho. O hindi ko alam kung sino yung Cacho, kung nanay kung kanyang nanay ba? Lola ba? Baka ganun yung kumbaga may Cacho sa pamilya nila. Miyembro ng pamilya Cacho, eto nga si First Lady,
Hindi naman ibig sabihin nun, lahat ng Katyo kamag-anak niya. Di ba? Hindi lahat na porke merong apelidong Katyo, kamag-anak mo. Di ba? Hindi naman talaga lahat ng mga magkaka-apelido ay magkakamag-anak. Ngayon, hindi rin naman na porke pinsan o kung totoo mang kamag-anak at pinsan ito, diba? Kung ano yung ugali ng pinsan, kung ano yung ginagawa ng pinsan, o kung ano man ginagawa ni Maggie Catcho, ganun na din ang gigawain ng ating First Lady. Ito'y abogada. Iba ang buhay nito. Iba ang lifestyle nito. Iba ang kumbaga namulatan nitong pamumuhay doon sa Maynila, 'di ba? Ito nasa probinsya 'to Ngayon, ginagamit po syempre 'to. Ngayon ng mga basher ni First Lady, sinasabi kung ano daw ginagawa ni First Lady, yun din daw gawain ng Maggie Catcho. Kung ano daw gawain ng Maggie Catcho, yun din daw ginagawa ni First Lady. At nagkasanga-sanga na po at napakarami na po ang sumakay dito sa issue na to. At talagang kumbaga gamit na gamit nila ngayon to sa paninira sa ating First Lady. Diba? Alam niyo po, yan ang kumbaga panahon ngayon ng hanap butas. Panahon ngayon na kailangan nilang i-maximize ang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady, sa House Speaker, at sa mga senatoriable. Siyempre, kapag nasiraan nila si First Lady, masisira ang mga administration senatoriables. Diba? Kaya talagang gagawin nila yan. Sisirain nila ang mga nasa administrasyon. Kailangan nilang masira Diba? Trabaho nila nasirain si First Lady kahit na wala itong connection sa ginagawa nitong Maggie Catcho na ito. Yun ang sasabihin nila na kaya ginagawa yan kasi baka daw merong go signal mula sa ating First Lady. Diba? Yan ba ipapahuli ba yan ng ating Pangulo o ng Malacanang kung ito ay kinukonsinte? Diba? Kaya po alam nyo sa totoo lang, ang ginagawa po ngayon nitong mga DDFs na ito, kumbaga anuhin talaga nila yun sasamantalahin nila to. Itong pagkakataon na ito na masiraan ang ating First Lady. Pagkakataon nila to diba? Sasagpangin nila yan. Talagang kumbaga i-hype nila itong issue na ito at kumbaga talagang pakakalat nila ang mga maling information kahit na wala pa na mga kumbaga wala pang confirmation. 'Di ba? Merong mga na diyan kagad nag-post pinsang buo, malapit na kamag-anak, 'di ba? Ang pinakapunto dito, hindi nila tinitignan. Malacanang nga nagpahuli. Napakasimple lang intindihin. Kahit na nga sabihin na natin kung totoo talagang kamag-anak, pinahuli ng Malacanang, so ibig sabihin, walang kumukonsinte. Walang nagbibigay ng authorize o nag-authorize o nagbigay ng go signal dito para gawin ang mga bagay na yan mula doon sa Malacanang. Diba? Saka ito inilabas na nga mismo ni General Torre. Di ba po? Kaya ito'y kamag-anak, kaya ito ay hindi kamag-anak, kailangang hulihin, damputin, ikulong, parusahan. Ngayon, ang dami po nagsabi din sa comment section, makakalaya yan. Kamag-anak ni First Lady.
Pero, etong taong to, tingin ko talagang makakalaya. Kasi nga po, etong si Cacho, estapa lang naman po yung kaso. Meron ding swindling. Ang pagkakaalam ko, yung kaso nito ay bailable. Pwede pong pwede po siyang makapag piyansa. So, 'di ba? Talagang makakalaya siguro kung may pang-piyansa to. Puwera na lang dun sa dalawang kasama na nahulihan ng armas at may connection po sa Comelec gun ban yan. Pero kay Cacho wala eh. Estapa lang po ang kanyang kaso at yung sabi swindling, ewan ko kung ano ba ang mga kaso pa nito, 'di ba? Basta doon lang tayo sana sa katotohanan. O kung ito'y pinsan, edi mabuti at hinuli ng CIDG. Ibig sabihin, walang kumukonsinte na taga Malacanang. Diba? Yun po yung yun po yung hindi po pinapaliwanag o hindi sinasabi ng mga DDFs. Kasi nga po, gagamitin nila itong issue na ito para lalong sirain si First Lady. Kaya lang, ang hirap sirain ng ating First Lady kasi po, laging merong katotohanan na lumalabas. Katulad niyan, nandyan si General Torre para ipaliwanag at sabihin sa taong bayan kung ano ang tunay na nangyari at kung ano ang tunay na sitwasyon. So, wala. Soplak pa din, di ba po? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Abangan natin kung ano mga update dito. Abangan natin kung ano po ang mga tunay na lalabas dito na kung pinsang buo ba, pinsang pangalawa, malayong kamag-anak, di ba? Malalaman naman natin yan. Tsak na meron namang magsasalita dyan from the first family, di ba? So, abangan po natin ang update dito sa issue na ito kay Maggie Cacho. At, di ba, sa mga taga-Gimaras, alam nyo na ngayon kung ano tong taon to, di ba? Nakita nyo na, napanood nyo na, alam nyo na gagawin sa darating na eleksyon, di ba? So, kung ginagamit nito si First Lady at iting gumagawa ng masama, alam nyo na po, kayo ang maghuhusga niyan sa darating na eleksyon, Mayo 2025. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Bye-bye.